Ito, ang Pagbilao Bypass Road. Sa video ito, ating aalamin kung kumusta na nga ba ang kondisyon ng kalsadahan dito at kung hanggang saan na nga ba ang natatapos sa proyektong ito. Alam ko karamihan sa ating mga motorista, inaabangan ng matapos ang proyektong ito para kung sakali maging passable nito sa lahat ng uri ng sasakyan. Malaking tulong ito para sa mga motorista para makaiwas sa traffic sa bayan ng Pagbilao, Quezon, patungo sa rehiyon ng Bicol or patungo sa Visayas at Mindanao. Sa katunayan, binubuksan ito sa mga motorista na may minamanehong mga light vehicles kapag tuwing holiday season para maibsan ang pagsikip ng daloy ng traffic sa bayan ng Pagbilao. At noong January 2 lamang, nang pabalik na ako ng Laguna galing Bicol, dito ako dumaan dahil binuksan ito para sa mga light vehicles. Pero, paano nga ba makakarating dito? Kung galing ka sa Maharlika Highway, patungong Bicol, ito ang magiging ruta mo. At kung galing ka naman sa backdoor na ruta o sa Tayabas Pagbilao Road, ito naman ang magiging ruta mo para marating mo itong bypass road ng Pagbilao. Okay, nandito si Tatay. Tay, ano pa pangalan niyo, Tay? Antonio Marabel. Antonio. So, yung update po dito sa Pagbilao Bypass Road, possible na po ba madaanan to? Ay, madadaanan na po sir. So, sa estimate mo, sir, na Mga 10 days, 15 days. Pero yung mga 10 days na lang yan. Mga 15, pero 10 na lang. mga 10 days possible na to kasi halos dugtong na yung semento sa tulay, ano? Kasi yung ganamang buhos yung ganyang karsada, 15 days lang yan, pwede nang daanan. Okay mga ka-motivation, bali, kamusta kayo? So, nandito tayo ngayon sa may Pagbilao, Quezon. Bali, yung kalsada na nasa likod natin ay papunta doon, ay papunta siya ng Maharlika Highway. So, eto naman yung bypass road ng Pagbilao. So, since na nandito na ako sa may Pagbilao, Quezon, i-update natin yung bypass road dito sa may Pagbilao, Quezon. Check natin kung anong status. Kasi last January 2, nung bumalik ako ng Laguna, galing sa province namin sa Sorsogon, binuksan siya, doon ako dumaan. So, passable siya kasi tuwing may halimbawa ay Pasko, New Year or ngayon parating na Holy Week, malamang bubuksan ulit tong bypass road dito sa may Pagbilao, Quezon. Bali, i-check natin kung ano nang update, kung ano nang kondisyon ng kalsadahan para ma-update yung mga kababayan natin na nagtatanong kung kamusta na daw yung kalsada dito sa may Pagbilao, Quezon. Okay mga motivation, sama kayo sa biyahe para ma-check natin kung ano na yung status ng kalsada dito sa may bypass road ng Pagbilao, Quezon. Okay, let's go mga ka-motivation. Okay, abante na tayo. Wali, dito lang yan sa may bandang unahan. Kasi yung kanina, yung nga sa likod nga nating kalsada ay pabalik yan ng Maharlika Highway. Kung pabalik ng Maynila, pwede din naman dyan. At kung magagaling kayo sa part naman ng Laguna area na pwede kayong mag-bypass road, pagdating sa may kanto, sa may ice plant. So may vlog ako doon mga motivation, pwede nyo i-check kung paano pumasok dito. So dito na kasi ako nagsimula, sa loob na. Eto, pag nakita nyo tong signboard na to, ayan, pwede nyo pasukin to. Pag binuksan na to sa motorista ulit, itong pakanan, pwede rin naman dyan. Kasi dumaan na rin ako doon dati nung umuwi ako ng Bicol, pwede rin naman doon. Ito, yung nakita nyo signboard na yun, lalo na yung mga galing backdoor doon sa kabila, sa may bandang kaliwa yung crossing na yun, galing ng mga backdoor na ruta. Example, galing ka ng Tayabas, Quezon or
galing ka ng Maynila na nag-backdoor ka, yun, pagdating doon sa may kanto na yun, kakaliwa na, papasukin nyo na itong bypass road ng Pagbilao, Quezon. So malalaman natin ngayon kung ano na yung status. Kasi nung nakaraan nang dumaan ako, noong January to nga, ay may portion na sinimsemento, may nadagdag siya. Tingnan natin kung nadagdagan ulit or sa may part ng tulay na may konting rough road, check natin kung nadagdagan na rin pa para ma-update kayo mga motivation, dahil malapit na yung Holy Week. Alam ko marami na naman mag-uuwian sa mga kanya-kanyang province, lalo sa papuntang Bicol, di ba? Yan, marami nagra-rides pagka Holy Week. Ayan, nagkukos lagi ng traffic yan sa bayan ng Pagbilao, Quezon. Napakaganda dito. Ang ganda pagwasta ng karagatan dito. Kitang kita dito. Ayan, tingnan natin dito. Actually, maiksi lang naman to. Nagawaan ko na to ng comparison video dati, yung sa Maharlika, tapos yung dito sa bypass road. Meron akong comparison video dito. Actually parang pangatlong update ko na ata to na video na ito. Dahil may nagtanong kasi sa akin kung kamusta na daw ang kalsada dito, gagawa ka na lang natin ng update para ma-update ang mga kababayan natin. Ayan oh, pwede na kaya dito dumaan. Ayan oh, pwede na siguro. Ayan oh, tuloy-tuloy ang paggawa dito. Okay. Ayan oh, ongoing na. Balamang baka pwede na itong daanan. Tingnan natin kung patadaanin tayo dito. Sarado oh. Sarado. Sarado? Bawal? Bawal? Pwede. Salamat. Pwede daw. Yan oh, ayos na. Haba na ng semento. Ang ganda nito. Pwede itong daanan ngayong ay dito tayo. Putol yan. Putol mga motivation oh. Dito tayo. Ayan dito. Pwede to. Madadaanan to ngayon sigurado. Ngayong parating na Holy Week, padadaanan to. Kunting-kunti lang yung magiging rough road oh. Ayan oh, malamang yan pwede yan daanan na sa Holy Week kasi almost 1 month pa naman eh. Baka yung curing time niyan ay okay na. Ayan oh, di ba? Oh, kunting-kunti na lang talaga oh. Ayan oh, sinara ulit yung tulay oh. Pero nung nakaraan binubuksan yan eh. Binuksan yan nung dumaan ako dito. Malamang dito muna tayo dadaan sa baba. Ang ganda na oh, lapad na oh. Yan, pwede na to. Pwede to, sigurado to sa Holy Week. Kasi 1 month pa naman ang 1 month pa bago Holy Week eh. Dito muna tayo sa baba. Ayan oh. Ang haba na, dugtong na. Halos wala nang rough road. Kung sakaling padaanan na yan, wala kayong madadaan ng rough road na dito. Dito muna tayo sa baba kasi bawal pa dyan sa taas. So, dito kasi pinadaan nung nakaraan eh. Mag-drone tayo mga motivation para makita nyo yung latest update dito sa bypass road ng Pagbilao. Okay, check natin sa drone shot. I wonder if the crew all made it out. Throw dust into the wind. If I survive, I'll probably try again. Sometime all those eyes want you to give it up, up, up. Don't keep me waiting. Someday every card you got is not enough.
my sins. Magnolia bushes blowing in the wind. Holes busting through that door. My brother on a lawman's favorite horse. He said, as long as you're alive, should we ride? Sometimes all those eyes want you to give it up, don't keep me waiting. Someday every card you got is not enough, don't keep me waiting. How many dead eyes in a western town? How many bullets in the chamber now? Sometimes the world don't know, they wake it up. Don't keep me waiting. Don't keep me waiting. Don't keep me waiting. Sometimes you leave a few too many traces on the trail. Cavalry comes calling and it's you them I get. You find out what you're made of when you're shooting in the dark. And everything you love is getting lost or torn apart. Sometimes all those eyes want you to give it up, don't keep me waiting. Some days every card you got is not enough, don't keep me waiting. How many dead eyes in a western town? How many bullets in the chamber now? Sometimes the world don't know, they wake it up. Don't keep me waiting. Don't keep me waiting. Don't keep me Okay mga ka-motivation, nandito tayo sa may Pagbilao Bypass Road. So nakita natin sa drone shot kanina, di ba, napakaganda na ng improvement. Halos may kalsada na yung papunta doon. Halos diretso na. So kanina, napagtanong ko kanina kay tatay, mga 10 days na lang ang curing time nito na kalsada na to, madadaanan na to, passable na. Okay, yan, haba ng kalsada. Okay, tanongin natin si tatay kasi nandito siya. So sila yung nagtatrabaho dito para magkaroon tayo ng information kung ano yung mga update dito sa kalsada na to. Okay, okay, nandito si tatay. Tay, ano pa pangalan niyo, tay? Antonio Maraber. Antonio, so yung update po dito sa Pagbilao Bypass Road, possible na po ba madaanan to? Ay, madadaanan na po sir yan. So, sa estimate mo sir na Mga 10 days, 15 days. Pero yung mga 10 days na lang yan. Mga 15, pero 10 na lang. mga 10 days possible na to kasi halos dugtong na yung semento sa tulay, ano? Kasi So- yung ganamang buhos yung ganyang karsada, 15 days lang yan, pwede nang daanan yan. Ibig sabihin nasa 15 days lang curing time ng semento, pwede na siyang Pwede daanan. nang daanan. Okay. So ito mga ka-motivation, pag nakita niyo itong kalsada dito, yan. Sabi nga ni tatay, mga 10 days or 15 days possible na to. So kanina sa tayo nabanggit mo na ang contractor pala doon sa kabilang tulay ay iba. Sa amin, ito kabila, J-Map. JMAC po yung contractor doon sa may kabila, sa may kabilang tulay na yan, yan. Tapos dito po sa may part ng sa likuran, Hindi ko kilala ang ano niya. iba yung contractor. Ang kontraktor niya. Okay, salamat tayo sa information. So, ano po pangalan niyo tayo ulit? Antonio Maraber, barang Taga-Kalawag. Okay, shoutout sa mga taga-Kalawag. Maraming salamat kay tatay kasi nagkaroon tayo ng ng update dito sa information na iba na makuha natin detalye sa kalsada nga to. So, possible tayo, no? Possible ngayong Holy Week, madadaan na to. madadaan, yeah. Possible na sa lahat ng sasakyan to, no? Yan Kasi lang talaga. nakita naman natin na sementado na, tapos yung kalsada na to ay pwede itong daanan sigurado sa mga malalaking sasakyan, no? Okay, so yun, nalaman natin kay tata yung update. Nakita naman natin na may semento ng dugtong at pwedeng possible to sa lahat ng sasakyan siguro ngayong whole week. So antayin natin ang update kasi may semento na. Dati kasi wala yan. Dito binabypass tayo, no? Papunta dito. So sa mga single na motor, pwede siyang dumaan dyan sa taas. So since nakasara, mahirap, may barrier, dito tayo dadaan sa baba para hindi tayo mahirapan. Okay tayo, maraming salamat si tatay. Okay, abante na tayo.
Okay mga motivation, abanti na tayo. Ayun, karoon tayo ng update dito ng kalsada. Natanong natin kay tatay. Ayan o, may ahon. So paunahin muna natin para makabuelo siya. So mga motivation, no, na pagtanong niya natin kanina, nalaman natin yung information na yung tulay dito ay ang kalsada dito ang ginagawa ay 10 to 15 days na lang yung curing time. Pwede na itong daanan. Yun nga, nung nakita natin sa drone shot kanina na halos dugtong na talaga yung kalsada. Wala nang rough road na madadaanan kung bubuksan na ito. So sa ngayon, dito muna ako dadaan sa baba kasi may harang doon. Actually pwede man naman makalusot ang motor. Nakita ko kanina may dumaan ng motor eh. Makakapasok doon sa barrier na harang kasi may espasyo naman para sa motor. Okay. Yan, ang ganda na nito. Bali itong isang tulay dito, yung tulay dito ay nakapending yung kabilang side. So sabi nga ni tatay kanina, pag naging passable na to ay gagawaan naman tong kabila, dudugtungan na. 10 days to 15 days yung curing time ng kalsada. Ibig sabihin mga katapusan ng March ay passable na to sa lahat, di ba? Kasi sementado na eh. Possible mga bus, mga truck pwedeng padaanin dito kung totally passable na to, di ba? Ayan oh. Yan, hinarangan muna dito. Kasi under curing time pa yung kalsada doon sa may bandang unahan. Tapos yung information na nakuha natin, yung contractor dito sa kabilang side ay sila. So dito daw sa palabas halos tapos na sila dito. Yun na lang, yun doon sa may lagpas ng tulay ang ginagawa pa. Ayan. Okay. Ang ganda dito oh. Napakalaking tulong kasi nito na kalsada na to pagka natapos na to. Ayan. May mga nakita tayo na mga partial na kalsada, yung parang biglang liit. Yan pala ay pag napadaanan na to siguro itutuloy yan. Kasi mayroon pa ako nakuha information, marami daw project dito sa Quezon ang na pending na kalsadang ginagawa. Dahil may pina-priority pala yung mapunta doon sa may Roma Point. Yung sinasabi ni tatay kanina, yung tatagos daw ng Quezon. Ayan. Actually, passable naman talaga to. Kasi nakadaan nga yung sasakyan kanina. Yung nga lang, mayroong part lang talaga na mahirap kasi yung palusong yung sa may baba ng tulay. Yan. Noong last January to nga, sabi ko kanina na dito ako dumaan pabalik ng Laguna. Tapos yung pakalan mga observation, yan yung pabalik ng Maynila papunta ng bayan ng Pagbilao. So dito tayo, kakaliwa naman tayo, papunta na to ng Bicol. Ayan, ito na yung Maharlika Highway. So sa lahat ng uuwi ng probinsya papunta ng sa region ng Bicol region, ito pakaliwa. Ito na yung sunod nito, madadaanan na natin yung Old Zigzag Road. Okay? Yan. So medyo mabibilis lang yung sasakyan dito, kaya ingat lang kayo sa pagtawid. Ano, marami ang dumadaan. Okay mga motivation, tatawid na ulit sa kabila dahil mayroon pa akong pupuntahan. Dito na tayo. O paano mga motivation, dahil naipakita ko na sa inyo ang latest update sa Pagbilao Bypass Road. Sana nabigyan kayo ng kaalaman or information sa ginagawang kalsada dun sa Bypass Road dito sa may Pagbilao. Okay mga motivation, hanggang dito na lang itong video ito. Maraming salamat sa pagsama. Kung nakarating ka dito sa dulo ng video, maraming salamat sa suporta. At kung bago ka pa lang sa channel ko, baka pwede kong mahingi ang suporta mo. Papindot naman na ang subscribe button. At isama mo na rin yung notification bell para maging updated ka lagi sa mga ina-upload kong video. Maraming salamat sa suporta. Okay, hanggang sa muli. Kita-kita tayo sa susunod pang adventure at mga video i-upload. Okay, bye-bye. Paalam.